dugtong ng mga naputol na rod on my own way na mas matibay pa sa pagsasama nyo. Ito mga langga para matuto kayo sa aking pamamaraan at pag-aaral at pagre-research, and then based also sa mga experiences mo na sa pag-fishing, kung bakit nababaak at kung paano mo ito madugtong ng mas matibay. So ito yun mga langga. Paano tayo gumawa ng pagdugtong ng naputol natin na rod? Ganito. So, kailangan natin ay siyempre yung naputol. Ayan. Yung kaputol. Ayan. Nilagyan natin yung kaputol ng mga thread at saka resin para magiging matibay. Okay? Ito yung pangalawa. Pangatlo, solid fiberglass, carbon fiber, na galing sa mga sirang tent. Solid to mga langga. And then, isa, itong pang sleeve natin, isa sa mga branded na mga rod para magiging matibay. So, ganito yon. Actually, nakuha ko na to lahat na nasukat, na estimate, nakuha na para sa atin na lang pagdugtong. Kasi hindi pa dumating yung resin natin from Shopee. So, ganito ang ating paggagawa mga langgano. Ito siya. And then ito, sleeve natin yan dyan. Ito yung sleeve niya. Yung power support niya sa labas. So, yan. Boom! So, yan na. And then, i-insert natin tong solid carbon fiber dito sa loob niya. Actually, pasok to mga langga. Pasok yan dito. Yan. Pasok yan. Medyo matigas para solid. Iyon. So yan, ito muna ang ipasok natin. And then, itong sleeve para may power din siya sa labas. Parang pwersa niya at tibay, loob at labas. So yan, ipasok natin. Boom! So yan na. And then, itong handle. Pasok din natin yan. Pero lahat ito mga master, ay lalagyan natin ito ng mga thread, no? Thread and then resin para may matibay. Walang galawan. Then, pasok natin. Yan. Then, ganon din dito. Lagyan din natin yan ng thread. Pasok duli. So, yun na. Ayan mga langgaw. Ito na yung kalabasan niya. So, yun. Ganda, no? Ayan. Ayan. So, pag dumating yung ating mga materials na in-order, ito, tugtugtungan dito, lagyan din natin ng thread. No? I-threaded natin yan ng mga X. Nila. X factor. I-thread natin yan para kontrabaak. Ganon din dito sa lalim. Yan. So, yun lang. No? Pwede mabutin yan. 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 So, yan. Ma-assemble na to lahat. So, dumating na ang ating mga materialis, mga master, no, sa paggawa ng ating rod. So, ituloy natin. Continuation ng ating naunang upload. So, ito na siya. Hindi na natin to ni-refine ang paggagawa kasi insert lang na naman natin to sa loob. Ito magsisilbing lock sa wall ng butas na to para hindi magalaw. Bali, ito yung kalabasan niya. Yan. Dito natin ipasok. Pero lagyan natin yan ng resin. Yan. So, ang gagawin natin isa, dito isa. And then, pangalawa, dito lagay natin sa gitna. And then, dito. Para ito yung magsisilbi niyang wall dahil siya ang mag-occupy ng gap between this solid at saka sa halo. Para walang galaw. So, bali ito na yung resulta niya. Yan.
Meron tayong tatlong support niya. Yan. Sa pustong isa. Ito yung ipasok natin dito. Yan. Medyo maluwag kasi. Napakahirap maghanap ng materyales na kasyang-kasya talaga palagi. No? So, gumagawa tayo ng alternatives para maging okay yung gamit natin. So, ito yung mga magiging alternatives natin. Yan. Yan, hanggang dyan siya. Hanggang sa paggawa natin ng karugtong niya. Once na homemade lang kasi, yung pinaka mahirap doon yung paghanap ng materials. So, ang gagawin mo dyan, may mga sirang rod. I-collect mo. Okay, sa mga tropa, kailangan i-collect mo na lang yun. I-keep safe mo for future usage. Magagamit mo ngayon. Ito na po, 2 equal parts of resin and hardener. Ayan, haluin na lang natin. So, lagyan natin yung butas nito. Ayan. Ito, sosot na lang natin para mabilisan. So, let's go. Ito na mga langga. Yan. So, yun na. Ang kasunod natin ay ito naman. Para mailagay natin yung sleeve natin. Isagal natin hanggang dito na sa dulo. Yun. So, ito na mga langga. Pasok na natin yung ating sleeve. Wow. Tumatas. Okay. Then mga ilang minutes patuyuin muna natin. So isunod natin tong pangtusok natin sa handle. Ito yung sinasabi ko na lagyan din natin para walang galawan. Ito yung maglalak sa gilid. Dito nilagyan, ang tendency nito ay pagkas mo baka bigla mahugot. Yun ang tendency niya. Mahugot buong section. So nagtimpla tayo ulit ng another batch habang tayo ay nagpapatuyo. Itong hardener natin ay galing lang sa Shopee. Resin. ENB na siya mga master. Mas gusto ko kasi gamitin yung ENB kasi proven ko na rin yan na mas sturdy siya, mas matibay. Mas matibay ang kapit kaysa yung resin na diretso mo na lang lagay. So lagyan din natin to ano. Malaking tulong to kasi nagtira tayo ng ganito para isa rin ito sa mag-lock ng ating sleeve para sa pagkas natin ay hindi siya talaga mahuhugot. Kaya yung sinasabi ko kanina na ang tibay niya hindi lang sa labas kundi pati sa loob. Kaya yung sa loob natin kanina yung solid carbon fiber natin ay meron ding suporta. Iyon ay ma-prevent para sa pagkas natin ay hindi siya mahuhugot or sumama. Baka mamaya magulat ka na lang pagbato mo buong rod sama-sama na yun. Sama-sama na yung lure mo pang yan.
additional, kung mga sobra-sobra, iba kasi yung gawa pag yung personal mo talaga na gamit. Hindi yung basta-basta gawa-gawa lang para matapos. So, kailangan gumawa kayong may quality. Hanggat maaari ay mas tibayan mo pa siya kisa dun sa original. So, ito na. Salpakan na to. Kuha natin para yung tulo niya dun sa loob. Yun. Success. Baon na baon. So, kailangan din natin isentro, no? Katulad niyan. Ayan yung guide ring niya. So, kailangan sentro din dito sa rail. Baka mamaya makalimutan mo iba tapos na paglagay ng rail, tabingi pala. Tabingi pala dito sa guide ring. So, dapat sentro din. Gamit pa rin natin ang ating rod, no? So, yung 902 nito dati ay na-adjust din natin yung tip para magiging pantay. Yan. So, pantay na sila. Yan. Panlaban na tayo muli. So, hindi na tayo kailangan bumili pa ng bago o mag-ipon para sa bago dahil kaya naman natin gawin ng DIY natin. So, ipakita na natin yung ating rod na na-restore na natin. Tingnan natin, master. So, yun na. Restored, complete. Yan. Ready to fish on. Yan na siya mga langga, oh. Yan.